Napapansin niyo po ba ang napapansin ko kay Senator Robin Padilla? Abay, habang tumatagal, lalong yumayabang, lalong pataas ng pataas ang tingin niya sa sarili niya. Para bang akala niya lahat alam niya. Pero kapag bumuka po ng bibig si Robin Padilla, wala po tayong maririnig kundi puro kahihiyan. Bakit niya kaya parang payabang ng payabang si Robin Padilla? Hindi kaya dahil sa inilabas na survey ng Pulse Asia kung saan Robin Padilla leads Pulse Survey. Yan po ay isang early survey para sa 2028 senatorial race. Kasi kung mapapansin niyo, kung nanonood kayo ng impeachment trial ni Sara Duterte, talagang ang lakas ng loob magsalita ni Robin Padilla na para bang lagi siyang tama, aminado naman siya, ginugugol lang naman niya yung kanya mga sinasabi. Ayan ginugugol na nga, pero parang palpak pa rin. Pero ngayon, matapos ng survey na yan, lalong lumaki ang ulo nitong si Robin Padilla. Sabihin ba naman kasi ni Attorney Sal Panelo, pag hindi tumakbo si Inday Sara for whatever reason, papatakbuhin natin si Robin Padilla. Siya susunod na presidente. Tandaan nyo yung sinabi ko, magiging presidente yan. Palakpakan tenga ni Robin Padilla. So, galing ba naman kay Attorney Panelo Hindi ka ba naman lalong magkakakumpiyansa? Nako, kung ako nga ang naging number 1 noong 2022 presidential election at ako yung top na naging senador, tapos ngayon, ako pa ang number 1 sa Pulse Asia survey para sa 2028 ng pagkasenador. Kapag hindi pala nakatakbo si Sara Duterte, ako ang itutulak nila Panelo para maging presidente. So, lalo lang pong tumaas ang kumpiyansa ni Robin Padilla. Kaya naman po, yung kanya mga binibitawang salita, akala mo siya na talaga ang susunod na maging presidente ng Pilipinas. Ilan po sa mga statement ni Robin Padilla? Sabi niya, para sa presidente na walang silbi, masyadong mahaba ang 6 na taon. Ano ba? Hindi ba naman parang ang tigas naman ng mukha ni Robin Padilla para sabihin, para sa presidente na walang silbi? Naririnig mo ba yung sarili mo, Robin Padilla? Kung ikukumpara ka naman kay President Bongbong Marcos, mas ikaw ang walang silbi. Ang lakas ng loob sabihin mo na para sa presidente na walang silbi, masyadong mahaba ang 6 na taon. Kaya naman pala pinagpipilitan ninyo na iupo si Sara Duterte kahit na magkudeta kayo, kahit na mag-rally-rally kayo, kahit na lahat ng paraan gagawin ninyo para mapabagsak si President Bongbong Marcos ay dahil nahahabaan ka sa 6 na taon na paninilbihan ng isang walang silbing presidente. Halatang halata kayo. Gina-justify nyo lahat. Yung kagustuhan nyong iupo si Sara Duterte, lahat ginawa nyo na. Nag-rally na kayo, siniraan nyo na siya, binalahura nyo na siya, kung ano-anong fake news ang sinasabi nyo sa kanya. Tapos ngayon, sasabihin mo, walang silbi? Hiyang-hiya naman kami sa iyo, Robin Padilla. O hindi ba naman kayabangan yan para sabihin ng isang Robin Padilla na walang silbi ang presidente? Ikaw, Robin Padilla, mag-enumerate ka nga ng mga naging silbi mo dyan sa pagkakaupo mo bilang senador. So, justified kung bakit itong si Robin Padilla ay hindi muli a-attend ng SONA ni President Bongbong Marcos. Kabastusan man tawagin, yan po talaga itong mga Duterte senators na to. Wala silang galang kung hindi man kay Bongbong Marcos doon man lang sa posisyon bilang presidente. Hindi kayo a-attend. Tapos magangak-ngak kayo, magtatanong kayo. Hindi nyo pakikinggan si President Bongbong. Tapos kung ano-ano naman paninira ang gagawin niyo. Sabi kasi dito sa balita, Senator Padilla muling hindi dadalo sa SONA. Wala na akong inaasahan sa sasabihin ng Pangulo. O hindi ba naman sukdula naman ang kayabangan nitong si Robin Padilla? Wala na daw siyang aasahan sa sasabihin ng Pangulo. Dun sa amo mo, Robin Padilla na si Sara Duterte, may inaasahan ba ang taong bayan
na may sasabihin sa Sara Duterte? Sa impeachment trial nga lang niya hindi siya makadalo. Inaasahan ng taong bayan ng 32 million na bumoto sa kanya. 32 million na ang bulto nun ay mga loyalista na nagpanalo kay Sara. Kahit naman itong mga DDS na to siyempre, inaasahan nila na magsasalita si Sara Duterte, a-attend ng kanyang impeachment para patunayan sa mga DDS na wala siyang kasalanan. Pero bakit hindi siya maka-attend ng kanyang sariling impeachment trial? Diyan pa lang huling-huli na. Alam na po natin na guilty si Sara Duterte. Kaya anong ginagawa niya? Punta ng punta sa abroad. Kung saan-saan nagpupunta, doon nagsasalita. Bakit hindi siya magsalita sa impeachment trial niya? Kasi nga naman doon sa mga pinagsasalitaan niya, hindi kailangan manumpa. Kung dito nga naman siya magsasalita, kailangan niya magsalita under oath. Yun ang hindi kayang gawin ni Sara Duterte. Dahil alam ng buong Pilipinas na puro kasinungalingan lang ang sasabihin ni Sara kung siya ay a-attend sa kanyang impeachment trial. So, sa mga Duterte senators, ito mga makasara, siyempre ang sasabihin nyo, wala kayong aasahan na sasabihin ng Pangulo. Pero dapat, bago ka magsalita ng ganyan, tanungin mo muna ang sarili mo. Ikaw, may inaasahan ka bang sasabihin ni Sara Duterte na ikatutuwa ng mga DDS? Kaya nga nababawasan ang mga naniniwala kay Sara Duterte. Dahil hindi niya mapanindigan yung kanyang bloodbath. Dinadaan niya lang sa pa-abroad, pagsalita sa ating mga kababayan doon, na naniniwala naman sa kanya. Hindi ba naiisip ng mga nakikinig sa kanya, bakit hindi ka dito sa Pilipinas magsalita at lahat sabihin mo yan under oath? Pero siyempre, para kay Robin Padilla, bilib na bilib siya kay Sara Duterte. Mas may aasahan siya kay Sara Duterte kaysa kay Bongbong Marcos. Kasi nga naman, kung hindi makakatakbo si Sara Duterte, siya ang itutulak nila Panelo na maging susunod na presidente. Isa pa sa mga statement ni Robin Padilla, ito po ay tungkol sa impeachment trial ni Sara Duterte. Hindi nga ba sinabi pa niya na dapat daw ang prosecution ay hindi one-sided? Dahilan kasi ni Robin Padilla, hindi isang trophy o medalya ang pagpapakulong sa isang tao. Ang mabilanggo ang isang inosente ay ang pinakamataas na pagyurak sa batas ng Diyos at sa umiiral na batas ng tao. Ay, nako, kahit na anong pagkondisyon nyo, magsama-sama kayong lahat ng DDS, ikondisyon nyo man ang isipan ng taong bayan, kukunti na lang ang maniniwala sa inyo. Ano itong sinabi mo, Robin Padilla? Hindi isang trophy o medalya ang pagpapakulong sa isang tao. Ang mabilanggo ang isang inosente. Paano naman kayo nakakasigurado na inosente si Sara Duterte? Ito na nga ang pagkakataon. May impeachment trial siya. Umattend siya, magsalita siya, at ipagtanggol ang sarili niya. Kung hindi man siya magsalita, basta nandun siya, ipagtatanggol siya ng kanyang mga abogado. Ang gagaling ng abogado niya, di ba ilan? 16 ba yung kanyang abogado? Isama mo pa yung mga senator judges na halatang halata na defense team pa rin ni Sara Duterte. Nandiyan si Alan Cayetano, si Pia Cayetano, at si Robin Padilla na halatang halata na one-sided sila para kay Sara Duterte. So para maniwala kami, Robin Padilla, na inosente yung inyong iniidolong si Sara Duterte, kumbinsihin niyo siyang umattend ng kanyang impeachment trial. Dahil yan ang hinihintay ng 70 to 74% ng mga Pilipino na harapin niya yung impeachment trial niya. Until such time, isa lang po ang magiging hatol sa kanya ng mas nakararaming Pilipino. Guilty. At yan po ay hindi isang trophy o medalya. Dahil sigurado po ang nakararaming Pilipino na hindi inosente yung taong dumadaan sa impeachment trial ngayon. So, sa SONA ni President Bongbong Marcos, Robin Padilla gives failing grade to Marcos admin's flood control response. Failing grade daw ang bibigay niya kay President Bongbong ngayong SONA. Teka muna, mawalang galang na, Senator Robin Padilla. Ano ang naibigay mong grado kay former President Rodrigo Duterte na umamin na talamak ang korupsyon ng panahon niya pero wala siyang ginawa
Passing grade ba ang binigay mo, Robin Padilla, sa pagtugon ni Digong sa problema ng flood control anomalies nung panahon niya? Tapos ngayon, isiniwalat ni President Bongbong Marcos ang katiwalian sa gobyerno? Failing grade ang ibibigay mo kay PBBM? Sabagay, anong aasahan namin sa inyong mga Duterte senators, di ba? Ipagpapatuloy nyo yung naratibo mo na walang silbi si President Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos nga kaya ang walang silbi o kayong mga senator judges na dapat impartial pero halatang halata naman na pinagtatanggol ninyo si Sara Duterte. Sana sumali na lang kayo sa defense team eh. Hindi na sana kayo nagsuot ng robe at umastang senator judge. Nakakahiya kayo. Si Alan Cayetano, si Pia Cayetano, at siyempre itong magiging susunod na presidente ng Pilipinas na si Robin Padilla. At ang panghuli na nabasa kong sinabi di umano ni Robin Padilla, hindi ko alam kung talaga sinabi niya, correct me if I'm wrong, kung sa tingin ninyo fake news lang po ito, sabihin niyo po sa akin at i-correct ko yan. Sabi di umano kasi ni Robin Padilla, hindi ko alam bakit naging senador ako. Well, siyempre nung una, buti na lang ako hindi kita binoto talaga dahil umpisa pa lang alam kong wala kang magagawa sa Senado. So nag-number 1 ka at umasa yung mga bumoto sa'yo na kahit papano magpapakita ka man lang ng kahit nakatiting na talino. Pero wala talaga eh. Malapit nang matapos ang termino ng President Bongbong Marcos, makaka-6 na taon na rin itong mga senador na to, and yet, wala pang nagiging significant na naiambag si Robin Padilla bilang senador. So kung ikaw man ang naging number 1 ng 2022 elections para maging senador, siguradong majority ng bumoto sa iyo, tinatanong, bakit ka nga ba naging senador? Well, kasalanan nila eh. Binoto ka nila eh. Pero sigurado ako, hindi ka na makakaulit. At yung mind conditioning na survey na nagsasabing ikaw ang nag-top bilang senatoriable sa 2028, yan po ay pagkukondisyon lang sa isipan ng taong bayan. Lalong-lalo na itong sinabi ni Salvador Panelo na ikaw daw ang susunod na presidente ng Pilipinas at tandaan nyo yan. Ay nako, hanggang saan kaya itong yabang ni Senator Robin Padilla? Hanggang dito na lang po muna tayo hanggang sa susunod na mga issues. Maraming salamat po.